Day 3 na ng balik eskwela sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Kahit baaha, tuloy sa pag-aaral ang mga estudyante sa Masantol, Pampanga. Nagbabalik ang kasama nating si Anjo Frontiera. Anjo? Salamat Susan, magandang umaga mga puso. Andito pa rin po tayo sa San Isidro Elementary School dito sa Masantol, Pampanga. Na isa po sa mga paaralan dito sa Pampanga na tuloy pa rin po ang klase sa likod nga po ng mga pagbabaha dito sa kanilang lugar. Kung makita nyo sa aking kanan mga kapuso, ito po yung dati nilang school grounds na pinagaganapan ng kanilang flag ceremony, mga school activities na inilulunsad po ng kanilang paaralan at mga guro para sa mga estudyante. Pero sa ngayon po, kung nakita nyo, hindi na po ito maaaring magagamit dahil sa taas ng baha. At hindi lang po ito ang kinakaharap ng mga estudyante at mga guro dito sa kanilang paaralan, ngunit pati na rin ang loob ng kanilang mga classroom. Dahil sa katunayan mga puso, ay pinapasok na rin po ng tubig itong kanilang mga classroom. Kung makikita nyo, pinapasok na po ng tubig dito at basaan na rin po ang kanilang sahig dito. Mga estudyante po dito ay nakatsinelas na lamang dahil po sa pang-araw-araw na kinakaharap nila. Ngayon po makakapanayam natin ang principal ng San Isidro Elementary School na si Miss Lalaine Biray. Ma'am Lalaine, gaano po katagal yung baha dito sa paaralan niyo po? Depende po sa oras. May listahan po kaming ibinibigay ng MDRRM. Katulad po ngayon, 4-6 po siya ngayon. May oras po sila. Iba-iba po yung oras na usually po hanggang 2 o'clock. Kung halimbawa 8 po ang dating hanggang 2 p.m. po siya. Anong oras po yung masasabi nating pinakamataas na tinataas po ng tubig baha? Depende po sa araw ng ano. Meron po siyang specific date. Katulad ngayon, 4-6 po siya. 4-6 opo. Ito ma'am, sa katunayan, nung naglilibot po ako dito kanina, nakita ko po itong nasa gilid po ng inyong paaralan. Ano po iyan? Fish pond po Hindi siya. po ba kayo kinakabahan na baka mamaya tumaas po yung tubig, lumambot po yung lupa? Opo, hindi po namin siya maiwasan kasi andito na yung ang paaralan. Kaya nga po, humihingi po kami ng assistance sa LGU, sa iba't ibang stakeholders, para magkaroon po kami ng additional buildings. As a matter of fact po, shifting po lahat na kami ngayon. Kasi yung mga inaasahan po naming 4 na klase na mag-whole day dahil meron silang sariling room, binaha na rin po sila ng 2 days po. Opo. Kamusta naman po yung lagay ng mga estudyante po natin dito? Kamusta po yung mga pagpasok nila sa araw-araw? Actually po, dahil masama ang weather ngayon, meron po mga estudyante na nagbabangka po kasi sila sa pagpasok to and fro ng pagpasok at pag-uwi. So, nakiusap po sila sa advisors na hindi na po sila papasok dahil pag uwi po nila, mas mataas ang tubig, delikado po sa pagbangka. Opo. Ano naman pong pwede nating, ano pong adjustments po yung binibigay po natin, no? Hindi lang po para sa mga estudyante, ngunit pati na rin po para sa mga magulang ng mga estudyante. Ano pong sinasabi natin para sa kanila? Actually po, pagka nag-absent po sila, nagbibigay po ng activity, ang additional activities, modules, na inilalaan yung mga advisors po nila. So, hindi rin naman po sila nahuhuli. Pero syempre, mas okay po kung face-to-face. Kaso hindi po namin maiwasan. Kailangan po na mabigyan ng alternative na edukasyon yung mga bata pag hindi po sila nakakapasok. Opo. Maraming salamat po, Principal po ng San Isidro Elementary School si Miss Elaine Biray. Ngayon naman po mga kapuso, kung nadinig po natin yung kalagayan dito ng principal, mga guro, ngayon naman po alamin natin yung kalagayan at mga mensahe ng ilang magulang. Papangunahan po ni Miss Elena Boholana, ang president ng PTA po din nila dito sa San Isidro Elementary School. Ma'am, magandang umaga po. Good morning din po, sir. Bilang magulang po ng isa sa mga estudyante po dito, ano po yung araw-araw na pinaghahandaan natin para sa pagpasok nila? Una po yung inaano namin is kailangan po talaga magbota sila kasi malaki po yung tubig. Pinapasok po sa loob ng kwarto. Hindi po maiwasan namin na magkali po nga yung mga bata. Naawa po kami kasi sa sobrang laki ng tubig. Minsan umuwi sila, basa na. Minsan papasok sila, hindi makatuloy-tuloy yung pasok kasi ang laki ng tubig na dinadaan nila bago makarating dito sa school. And then pagdating pa sa loob ng room, sumisibol pa po yung tubig. Yung mga bata, nakababad po sa tubig habang nagkaklase. Naawa po kami, kaya nanawagan po kami sa mga LGU na pwede pong tumulong sa amin dito para po
ibsan po kahit papano yung laki ng tubig dito sa amin. Aside po sa school. Alipunga, ma'am, mayroon po po silang ibang kinakaharap na sakit po? Inaano po namin yung baka po magkaroon ng Leptospirosis. leptospirosis, and then po minsan hindi mo rin maiwasan lalagnat, yung ganun po kasi laki ng tubig. Opo. So, pwede po natin sabihin na araw-araw po tayo nangangamba para sa mga anak natin na pumapasok sir. po ngayon. Opo. Araw-araw po talaga kasi araw-araw po lumalaki yung tubig dito. Okay, maraming salamat po. No? Salamat din po. Mga kapuso, kaugnay niyan, ito po ang update tungkol sa ating panahon ngayong araw. Lumabas na po sa ating Philippine Air Responsibility ang bagyong Guring. Namata ng nasabing bagyo, 335 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, tinutumbok na nito ang bansang China. Kagabi rin ay nasa loob na ng PAR ang severe tropical storm na may international name na Haikui at tinatawag natin ito sa local name na Hana. Namata ng pag-asa ang sentro ng nasabing bagyo, 1,225 kilometers silangan na extreme northern Luzon. May lakasan na 95 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 115 kilometers per hour. Ang direksyong tinatahak na ay pa-west-northwest at may bilis yan na 20 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa limang panig ng bansa. Base naman sa wind forecast ng Metro Weather, tatahakin ito ang Philippine Sea sa mga susunod na oras pero mananatiling malayo sa ating bansa. Hindi ito inaasahang magla-landfall dito at bukas ay posibleng lumabas na ang bagyo sa ating PAR. May isa pang bagyo na binabantayan sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm na may international name na Kirogi. Pero base sa pinakabagong data ng pag-asa, pahilaga ang direksyon ng bagyo kaya mababa po ang tsansa nitong pumasok sa ating PAR. Ngayong araw, halos buong bansa ang apektado ng hanging habagat. Magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng mga dagat na sakop ng Luzon at Visayas. Ngayong umaga, asahang uulanin ng ilang panig ng Northern at Central Luzon. Kasama dyan ang Mimaropa Region at Western Visayas. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit naman ng hapon, makakaranas din ng ulan ng ilang pangbahagi ng bansa, dulot ng habagat o kaya yung mga local thunderstorm. Asahan ding muli ang ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Ako po si Anjo Pertiera at yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Know the weather before you go para mark safe lagi, mga kapuso. Mga kapuso, know the weather before you go at mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso natin sa abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.